Maraming tao ang naiinggit kay Manny Pacquiao. Bakit nga ba hindi? Sa tindi ng suntok nun. Ang ibig natin sabihin ay yung narating ng taong yun. Extraordinary talaga. Ngunit alam niyo po ba na ang simpleng taong katulad natin ay mayroong pagkakataong magtamo o magkaroon ng napakahalagang bagay na maaaring wala kay Manny Pacquiao o talagang wala kay Manny Pacquiao? Alin po yun? Ito po yung pagkilala sa Diyos ng tama. Bakit natin sinasabing pagkilala sa Diyos ng tama? Kasi mayroon pong sinasabi sa Biblia na hindi makikilala ng ibang tao ng tama ang Diyos. Mayroon bang paraan para ating matiyak kung yung taglay natin na paniniwala na pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo at sa Diyos ay yun ngayon tama? Pwede ba nating matiyak? Pwede. Basahin natin ang sinabi ng Panginoong Jesucristo dito sa Juan 14 at ang talata ay 21. Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama at siya'y iibigin ko. At ako'y magpapakahayag sa Kanya. Ayun. Meron dito sinabi ang Panginoong Jesucristo na siya pala ay magpapakahayag. Ang ibig sabihin ng magpapakahayag, magpapakilala. Ang tanong, kung ang Panginoong Jesucristo ba ang magpakahayag mismo, magpakilala mismo sa iyo o kaya sa mga ngaral, partikular, magkakamali ba ng pagkilala sa Panginoong Jesucristo? Natural, hindi. Ang Panginoong Jesucristo mismo ang magpapakilala sa iyo, paano ka magkakamali? Ito ang batayan natin para hindi tayo magkamali sa pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, mayroong kondisyon na sinabi ang Panginoong Jesucristo. Para magpakilala sa iyo o sa mga ngaral mo ang Panginoong Jesucristo, kinakailangang kinaroroonan kayo ng utos ng Panginoong Jesucristo. Dito babagsak ang 99% ng mga religious group sa buong mundo. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon. Bakit sinabi niyang ang mayroon ng aking mga utos? Kasi hindi naman lahat kinaroroonan ng utos ng Panginoong Jesucristo eh. Gaya nito. Babasa tayo ng isang talata na ang utos na ito ay wala sa lahat ng o sa napakaraming grupo ng pananampalataya na umiiral sa ating panahon. Basahin natin itong nasa Roma 16 at ang talata ay 16. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ito. Sa English, wala lang po tayong Bibliang English, greet one another with a holy kiss. Ang holy kiss po ba ay sa pisngi o sa lips? Hindi. Ito po bang batian ng halik, banal na halik, na isasagawa sa pamamagitan ng shake hand o biso-biso? Hindi ganoon ang ginawa ng mga apostol. Nang magbatian sila ng banal na halik sa pamamagitan ng sulat, so hindi ganoon ang aplikasyon nun. Kung itong utos na ito, kung itong utos na ito natutupad sa inyong samahan, ginaganap ninyo ang utos na ito sa inyong samahan, ano ang ibig sabihin ng banal na halik? Paano ito isinasagawa? Katulad ng pagsasagawa ng mga unang Kristiyano noong first century. Kung hindi ninyo ito natutupad, ibig sabihin, isang utos pa lang ang aking binabasa, ay wala na kagad sa inyo. Ibig sabihin, doon sa sinabi ng Panginoong Jesucristo na ang mayroon ng aking mga utos, kasi yun ang batayan natin eh. Kapag kinaroroonan kayo ng utos ng Panginoong Jesucristo at tinutupad ninyo, sa inyong magpapakilala ang Panginoong Jesucristo. Kung hindi kayo kinaroroonan ng utos, hindi nyo tinutupad, hindi sa inyo magpapakilala ang Panginoong Jesucristo. Kung hindi sa inyo magpapakilala ang Panginoong Jesucristo, 100% magkakamali kayo ng pagkakilala sa Panginoong Jesucristo kung siya'y tao o Diyos o kung siya'y bahagi ng tatlong persona o kung siya'y mayroong tatlong offices o kung siya'y tao lang. Kaya, para ating matiyak sa ating sarili o para tayo'y magkaroon ng tamang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo, isang bagay o isang hakbang tungo sa pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay yung tiyakin natin kung ang lahat ng kautusan ng Panginoong Jesucristo ay natutupad natin o yung lahat ng kautusan ng Panginoong Jesucristo ay nasa atin. Isang talata pa lang ang aking binasa. Ito ba'y nasa inyo? Tinutupad niyo ba ito? Anong ibig sabihin ng banal na halik? Paano ito isinasagawa ng unang mga first century Christian? Babasa pa ako ng isang verse sa Biblia na ito'y simpleng kautusan para maintindihan, ngunit
hindi tinutupad sapagkat mahirap sundin lalo na ng mga kababaihan. Unang Timoteo 2 at ang talata 9. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi na mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Ayun. Dito meron sinasabi na ang babae pala dapat manamit mainhin. Kung ikaw mananamit, nakalibas yung hita pag umupo sa jeep, naka-micromini ka Mainhin kaya yon? Kung ikaw pag naglalakad, pinagtitinginan ka ng lalaki dahil yung napakasiksing katawan pinagnanasaan ng mga mata ng mga kalalakihan Mainhin pananamit ba yon? Kung gano'n ang pananamit sa inyong samahan, tapos maniniwala ka pa rin na ang pagkakilala niyo sa Panginoong Hesukristo ay tama, maniniwala ka pa rin na ang inyong mga ngaral ay doon ang pakilala ng Panginoong Hesukristo, teka muna, mukhang hindi tayo naniniwala nun sa Diyos. Bakit? Kasi, kapag ang utos ng Panginoong Hesukristo, ginagamitan natin mga pilosopiya para lang tayo makaiwas sa pagtupad, o ginagamitan ng mga pilosopiya para lang makaiwas yung mga ngaral na ipatupad yung ganong kautusan, sablay na kagad. Dalawang verse pa lang. Sa dalawang verse natin binasa, ito bang kautusan na ito nasa inyo? Kaya nga, sabi doon ng ilan, bakit ikat sa inyo ang mga babae? Kumbaga, ang ayos ay kaiba. Mahaba yung buhok. Alam nyo kasi, yung buhok, yan ay kapuruhan ng babae ayon sa Biblia. At kapag ang babae mahaba ang buhok, yun po'y tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel. Yung isang samahan, religious group, na ang mga buhok ng mga babae ang iigsi, walang kapamahalaan sa mga anghel. Yun ang ibig sabihin. No? At babasa pa tayo ng isang talata na ito. Medyo mahirap-hirap din maintindihan. Sabi dito sa Isaias 2 at ang talata ay 22, mayroong ganitong utos na kinakailangan nasa atin din ito para nga masabi natin ang sa atin nagpakilala ang Panginoong Hesukristo. Layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang mga butas ng ilong. Utos ba ito? Hindi. Utos. Utos sa iyo o sa atin na layuan natin yung tao na ang hinga ay nasa kanyang mga butas ng ilong. Meron ba tao kung huminga sa butas ng puwet? Wala namang ganun. Maliban na lang siguro kung nasa ospital. Pero normally, ang paghinga ng tao sa butas ng ilong. Ang sabi rito, layuan natin kung huminga ang isang tao nasa butas ng ilong. Utos ba ito? Utos ito. At ito'y niliwanag sa bagong tipan. Ito'y utos na aming nasusunod. Lahat ng utos ng Panginoong Hesukristo, itinuturo sa amin ng aming mga ngaral, ipinatutupad sa amin, pinagsisikapan namin matupad. Meron ba kaming karapatan sabihin namin, nakilala namin ang Panginoong Hesukristo sa aming samahan, sa aming mga ngaral ng pakilala ng Panginoong Hesukristo? Meron kaming karapatan. Pwede namin tiyakin sa aming sarili na ang aming pagkakilala sa Panginoong Hesukristo, kung siya'y tao o Diyos, yun ang tama. Ngayon, Diyos nga ba ang Panginoong Hesukristo o tao? Paano natin kikilalanin ang Diyos? Next time.